Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carrizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabalas Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Melly Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sala Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragosante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlo Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodin Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fitzmark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josie and Sister Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Piel at gayon din po sa inyong lahat na mga kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo at yung pong patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Magpatuloy po tayo sa ating panalanginan at gaya po ng dati ay bago po tayo manalangin, kumukuha po tayo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay mababasa po natin sa Zephaniah chapter 1 sa verse 7. Ganito po ang sinasabi. Pumayapa ka sa harap ng Panginoon Diyos sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At letter A po ang kinuha ko rito sa verse 7.
At dito po sa verse 14, letter A din po ang kinuha ko, yung unang mga salita. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Kaya nga po, ang ating paksa ngayon ay yung salitang pumayapa ka. Kasi po, sa panahong ito ay nakikita po natin ang sinasabi ng banal na aklat na ang panahon ay nagmamadaling mainam. At ang mga sinasabi ng banal na kasulatan ay nagaganap na po na ang mga tao ngayon ay nasa panahon ng mga pagkabalita, nasa panahon na ang kanilang mga ginagawa ngayon ay hindi po sila pumapayapa sapagkat ang kanilang kaisipan ay nasa mga bagay na pansamantala. Kaya nga, sa panahon natin ngayon ay yung salitang pumayapa ka, hindi po natin mahanap ito sa mga taong hindi mananampalataya. At katunayan nga po sa araw-araw ng mga balita, pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang bilihin, lalo pong nawawala ang kapayapaan sa mga tao ngayon na atin pong naririnig, nababasa at napapanood sa mga balita. Wala silang kapayapaan. Pero tayong mga anak ng Diyos ay 2 beses pong binanggit dito sa Sefanyas chapter 1 sa verse 7 at sa Sefanyas chapter 1 verse 14. 2 beses pong binanggit yung pumayapa ka sa harap ng Panginoon sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At inulit pa ulit dito sa 14, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Napansin po ninyo ngayon, ang bilis-bilis ng araw. Kailan lamang ay ang ating namumuhay tayo sa buwan ng January. Ngayon, ano na po ngayon? Malapit na lang matapos yung April. Ito po yung sinasabing nagmamadaling mainam. Kaya nga, yamang sinabing nagmamadaling mainam, ang sinunod na salita rito ay malapit na at nagmamadaling mainam ang dakilang kaarawan. Kaya nga po, anong dapat nating gawin? Paano tayo papayapa sa panahong ito na itinuturo sa atin, pumayapa ka sa harap ng Panginoon sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. Ang tanong, paano tayo makakaroon ng kapayapaan sa panahong ito? Panahon na napakahirap at pahirap ng pahirap. Panahon ngayon na habang naghihirap ang kabuhayan ay lalo naman dumadami ang mga gawang kasamaan. Ano ngayon ang dapat nating gawin para tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon, pumayapa tayo sa kanyang harap. Dahil ang kanyang kaarawan ng pagbabalik ay malapit na at binanggit pa po, paulit-ulit na nagmamadaling mainam ang dakilang kaarawan ng Panginoon. So ang tanong, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Dahil ang sabi rito ay pumayapa tayo. Meron pa rin pong katugunan ang banal na aklat tungkol sa kapayapaan. Dito po sa Filipos 4:6 hanggang 7, ang sabi rito ay huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan, ay ito pong mahalagang salita ay sinabi ni Pablo sa mga manampalataya. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kaya nga po, walang kapayapaan ay nakababalisa talaga ang maraming bagay. Ano po ang sinabi niya? Kundi sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yung mga bagay na ikinababalisa po natin sa panahon ito, ay pwede raw natin idaing sa Panginoon. Daing na may pagpapasalamat. So wag po natin gagawin yung dating nating ugali
daing na may pagrereklamo. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Kaya sabi dito ay huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Hindi po pagrereklamo. Daing na may pagpapasalamat, ipakilala natin ang ating kahilingan sa Diyos. Ito po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Idaing natin sa Kanya na mayroong pagpapasalamat ang lahat ng ating mga pangailangan. At ang pangako niya, dito po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di matayon ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So yung kapayapaan ng Diyos, ang ipinangako rito na kung idinadaing natin sa Panginoon at hindi natin kinababalisa ang lahat ng bagay, ang sabi rito, ang kapayapaan ng Diyos na di matay ng pag-iisip, ang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. So napakahalaga po ang sinasabing pumayapa tayo. Napakahalaga po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Huwag natin ikabalisa ang anumang mga bagay, kundi idaing natin na may pagpapasalamat. At ano po yung kasunod na ipinangako sa verse 7 ay at ang kapayapaan ng Diyos na di masalot ng pag-iisip ang mag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga po napakahalaga yung salitang pumayapa ka. Dahil sa pamagitan ng kapayapaan ay naiingatan ang ating mga puso at pag-iisip. Napansin nyo sa panahon ito, may maraming nagiging sakit. Sakit sa puso at sakit sa pag-iisip dahil sa kabalisahan. Dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon, ang tao ay mayroong mga sakit sa puso, nababalisa, nalulungkot, natatakot. Kaya nga po, ang mahalaga rito ay yung sinabi, at ang kapayapaan ng Diyos na di matayod ng pag-iisip ay siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kita po ninyo, dito maiingatan ng Panginoon ang ating mga puso at ang ating mga pag-iisip. Kung tayo daw ay hindi nababalisa, kung tayo daw ay namumuhay na mayroong kapayapaan. Kaya mga kapatid, talagang sa panahong ito, ang daming mga problema at ang daming mga mahirap na tiisin sa panahong ito. Pero ano ang sabi? Pumayapa tayo sa harap ng Panginoon. Number 1, kaya niya sinabing pumayapa tayo sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At binanggit muli, pumayapa ka sapagkat ang dakilang kaarawan ay malapit na at nagmamadaling mainam. Kaya kung papansinin po natin ngayon, napakabilis ng panahon. Ito po ang palatandaan. Bakit ang bilis-bilis ng panahon ngayon? Parang kailan lang January, ngayon April na at matatapos na agad ang April. Ito po yung sinasabing nagmamadaling mainam ang panahon sapagkat ang Panginoon ay malapit na. Kaya wag po natin kalilimutan, 2 beses na itinuro ng banal na aklat, pumayapa ka sa harap ng Panginoon sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At dito rin po sa Bagong Tipan, ito rin ang itinuturo ni Pablo sa mga mananampalataya. Huwag tayo mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. At dito po natin mararanasan ang kanyang pangako at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod na pag-iisip ang mag-iingat sa ating mga puso at sa ating pag-iisip. Hindi po tayo magkakaroon ng sakit sa isip, hindi po tayo magkakaroon ng sakit sa puso, sapagkat kung ito ay ating ibinadain sa Panginoon, ang lahat ng suliranin, ang sabi po, kapayapaan naman ang ilalagay ng Diyos sa ating mga puso at sa ating pag-iisip. Kaya nga, uulitin ko po yung ating paksa, pumayapa ka. Ito po ang itinuturo sa atin ng banal na aklat.
Pumayapa tayo sa harap ng Panginoon sapagkat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At dahil nga sa dami ng mga nakababalisa, ano sabi, Filipos 4:6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Huwag daw natin ikabalisa ang mga bagay na may hirap sa panong ito. Ano ang sabi? Idaing natin sa Panginoon na may pagpapasalamat ang lahat ng bagay. At dito'y muling inulit yung pangako ng Panginoon. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod sa puso't pag-iisip ang mag-iingat sa atin. Kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa atin, sa puso natin at sa ating pag-iisip. Kaya napakahalaga mga kapatid, inuulit-ulit ng banal na aklat, pumayapa ka. Pumayapa ka sa harap ng Panginoon. At kung mayroong kabalisan, huwag ikabalisa ang anumang bagay, tidain daw natin sa Kanya na may pagpasalamat. At ang lahat ng itinadaing natin sa Panginoon ay inilalagay naman niya sa ating puso't isipan ang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip ay ilalagay niya sa ating puso't isipan mula kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya magpatuloy po tayong manalangin. Magpatuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Magpatuloy nating ilapit sa Panginoon ang lahat ng kabalisan. At lagi po natin isipin, mga kapatid, ipinagmamalasakit tayo ng Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalaginan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Bagamat sa panahon ito ay pahirap ng buhay, nagbibigay kayo ng banal na salita. Salita na nagturo sa amin, pumayapa kami sapagkat ang dakilang kaarawan ninyo malapit na. Nagmamadaling mainam at ang mga nakikita namin, naranasan namin na maraming kahirapan, isang palatandaan na malapit na ang inyong pagbabalik. Kaya nga Ama, salamat sa mahalagang salita na kami pumayapa sa inyong harap, na kami ay pumayapa sapagkat ang inyong dakilang kaarawan ay malapit na. At salamat, tinuro niyo sa amin kung paano kami magiging mapayapa. Sabi niyo, huwag namin ikabalisa ang anumang bagay, kundi sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ipakilala namin sa inyo ang aming mga kahilingan at ang kapayapaan na nagmumula sa inyo ang mag-iingat sa aming puso at pag-iisip. Kaya dinadalangin ko po ang lahat ng kapatiran, mga kapatid na may mga sakit mula po sa Iglesia ng Piel, sa Iglesia ng Pasantamo, lahat po ng may karamdaman, patuloy niyong hipuin, patuloy Ama na magdala kayo sa kanila ang nakagaling at kagamutan. Ang mga kapatid sa panong ito ng mga kahirapan, sabi niyo huwag mabalisa. Tulungan niyo kaming magkakapatid, dagdagan pa ninyo ang aming pananampalataya upang hindi kami mabalisa, kundi kami makapamumay na may kapayapaan sapagkat ang lahat ng mga suliranin namin sa panahon ito sa inyo, Panginoon, na aming nilalapit. Sabi niyo, walang anumang bagay na mahirap sa inyo, kayo ang tutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat kong ito ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, na ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan
dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay nakilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, pagkatakot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking buhay.